Morning, mga friends! Ang topic ko natin ngayon ay sabat sa ating responsibilidad dito sa earth, no? Yan. Ang nalalaman ng mga winner tungkol sa responsibilidad natin, no? Bakit? Ano ang ating gawin sa ating responsibilidad dito sa earth, no? Ito, no? Ano ang mangyayari kapag hindi natin tinanggap ang responsibilidad natin, no? Yan ang ating talakayin ngayon. Kung ano ang mabuti natin na gawin para ang natin ang ating responsibilidad. Yan, no? Ano ang responsibilidad? Madalas natin isip na ang responsibilidad ay ang isang bagay na ibinigay sa atin ng sa taong may ng authority para bagayan ng isang magulang o empleyado. Employer mo bala, nagtrabaho ka sa isang establishmento o department, ang employer mo, no? Ganito ang madalas na pangyayari, pero ang pag natin responsibilidad, isang bagay na dapat natin willing tayo akuin, no? Yan ang matapos ang taong si Liangkot din 40 ang kuwan na yan, no? Yan ang ating ano ang mangyayari kapag hindi natin tinanggap ang responsibilidad, no? Yan ang ating number 1 natin. Magkaroon tayo ng victim ng mentality, na victim mentality, no? Magkaroon tayo sa halip na tanggapin ang pagtutupad para sa buhay nila. Maraming tao ang nagkatatangkang takasan ito. Kaya yan ang ating madalas na i-solution dyan. Ang number 2 natin, mayroon tayo ng imperialistic sa pagtingin sa buhay, no? Yan, hindi laging tumatakbo ang buhay gaya ng ng gusto natin, no? Hindi tayo tamang lamang ang masunod. Malaki malaki sana ito, mas magiging patas, magiging mas masaya, no? Kaya ayan ang ating ang number 3 natin. Palagi tayong nag-engage sa brainstorming, no? Mga tayo maano tayo sa mga ginablame tayo.
Yan ang ating na may kasalanan tayo. Kaya yan ang ating ng ano natin sa ating kuwan na ito, no? Pinamimigay natin ang atin pagpapapasyang maka-control ang ating buhay. Yan, sa iyong boss siya ang nag-control ng buhay mo. Kasi siya ang siya ang sabi na itong gawin mo, hindi ikaw. Yan ang hindi mo sana gusto. Pero kay may boss ka, siya ang masunod. Kaya kung anong gusto niya, kailangan i-apply mo yan, no? Sundin mo siya. Kay responsibility mo ang pagsunod sa boss mo kay may boss ka. Yan, no? Mahirap pala pag may boss, no? Kailangan may sariling negosyo na lang siguro para wala kang boss, no? Yan na lang ang ating yan, no? Inaalis natin ang anumang possibility ng paglago para magtagumpay. Di pala magandang result, no? Kaya inaalis natin ang anumang posibilidad pagpalago para magtagumpay tayo. Kaya hindi maganda na kung may boss ka pala, no? Kaya sila ang magdesisyon sa buhay mo. Kaya yan ang diferensya sa sarili mong kabuhayan at magtrabaho ka, no? Kaya kung magtrabaho ka, may boss ka. Katulad ng kung sa mga department ka ng may sa government. Kung sa city engineer ka, may may boss, no? May pinaka-head. Diyan kung ano ang ipagawa sa'yo. Doon ka sa sa Diana Street, kaya napagawa ang mga road dyan. Doon ka na-assign. Kaya doon ka matrabaho. Yan ang sa atin ng lecture sa ngayon ay responsibilidad natin. Pero kung may sarili tayong negosyo, responsibilidad natin ang sarili natin para mapalago ang ating negosyo. Pero kailangan mang-empleyo din tayo. So yan ang kailangan dyan, may laking malaki ang pasensya mo, no? Kay kung mayroong hindi kayong kasundo ng boss mo, ilagay ka sa mahirap na lugar, doon kaya saan, gawin mo kay responsibilidad mo yan. Kaya huwag nang magreklamo. Sundin na lang kay ang boss ang masunod. Hindi ba? Yan ang ating patakaran dito sa mga nagtrabaho sa mga may department store o mga ibang negosyo na may department head. Kaya yan ang ating ang taktika dyan anuhin mo ang trabaho na saan sa'yo, pag-aralan mo kung paano mo magawa sa madaling matapos mo. At sa easy lang ba na? Mas madali, hindi magtagalan kaya hindi ka marunong. Pero pag-aralan mo yan at ipakita mo sa boss mo na ito, kaya ko. Akala mo, hindi ko alam. Alam ko yan. Kaya responsibilidad mo yan,
pag-aralan. Iyan ang aking advice. No? Pag-aralan natin para nga hindi tayo mahirapan. At huwag magalit sa bus kung ginagalitan ka. Ay, sila na yang may power. No? Hindi tayo ang may power, kaya under lang tayo sa kanila. Kaya sa gustuhin man natin at sa hindi atin yan, kay responsibilidad natin, gawin natin. Ayan, no, kay nag-ano ka na, nakatrabaho ka na dyan, wala na tayong magawa, kundi gawin ang na-assign sa ating trabaho. Anong mayari kapag matuto tayong maging responsable? Ito ang napaka-important na gawin natin para i-apply natin sa trabaho natin. Kaya isbong ang ating tapiko para ito sa mga wala pang trabaho, wala kung paano ka maka-apply sa trabaho at makapasok. Kay ang na read ko sa atin na na kailangan tulungan ang mga nang nag-apply sa trabaho kung anong taktika na gawin para makapasok sa trabaho. Yan, no? Kaya pakitang marunong ka dyan sa trabaho yan. Hindi ba kung mag-umpisa ka ng trabaho, mag-apply ka sa mga example, mga ng Jollibee, mga ibang mga kainan, i-training ka kung paano mo gawin yan. Diyan i-record mo at lahat pag-aralan mo. Ipakita mo sa pag-umpisa pa lang, perfect ka na. Yan ang gawin natin para kung saan ka mag-apply trabaho, tanggap agad. Kahit kung makaalis ka dyan sa siling mo pamay nila ako. Ngayon, Negros Occidental ako, mapamay nila ako, doon ako magtrabaho. May recommendation yan ang ating na unahang pinagtrabahuan. Kaya makatulong yan sa atin kung paano tayo makapasok agad. No? Makapasok agad sa trabaho. Tulong ito sa mga mag-apply sa trabaho. Kaya ang gawin natin, sa umpisa pa lang trabaho, ipakita na ang pinagtrabahuan natin na mga ng department store o mga pagkain, gawin na ang totoong nalalaman mo para kaya na ang iyong passes o passport. May passport ka pa abroad, yan, passport mo yan sa trabaho. Kaya andyan sa record mo na gustuhan ka ng unang pinagtrabahuan mo. Kaya yan ang makatulong sa atin. Ang ating experience. Yan ang isang number 1 natin na passport. Yan ang ating number 1 na makatulong sa atin na makapasok sa trabaho. Ang mga paper natin, ang recommendation sa atin ng mga nakaunang natabawan natin. Ginawa natin ang unang hakbang para matuto. Yan, sa pag-training ay ginawa na natin ang hakbang para matuto. Huwag maibaliwala, i-focus ang attention sa nag-training sa atin kung ano ang gawin natin sa ina-assign sa ating trabaho. At i-apply natin yan. Ay yan ang nakatraining sa atin ay ng very bright yan. Hindi siya
training sa atin kundi sa marunong. Kaya yan, sundin kung ano ang gusto niya. Kung tatanggapin mo ang responsibilidad habang ng bata ka pa, no? Kailangan marunong ka na dyan. Kaya yan ang gawin natin, no? Ang atin gawin next, number 2 natin, nakikita natin ang mga bagay na tamang perspective natin. Yan ang ating gawin, mga mag-apply sa trabaho diyan, ha. Yan ang gawin natin. Hindi na natin nang inuulit ang failure natin, no? Kung kaysa ma-failure tayo, kay maski sinong really bright, may isang bagay siyang alam niya yan. Pero kung kaisa'y makalimutan natin, dyan makos tayo ng failure, no? Kaya yan ay hindi na natin inulit ang failure natin. Yan, pag-aralan natin para hindi na tayo ma-failure ulit. Kaya yan ang kailangan natin para hindi ka na maalis sa trabaho, kay baka very hindi lang masipag kundi matalino pa. Sayang itong ipigay sa ibang mga food establishment o kung mga department store. Kaya dito na lang siya sa akin. Kaya hindi ko na lang paalisin, no? Kaya yan ang ating matamo kung marunong ka, no? Lumalakas tayo. Lumalakas tayo. Di lumalakas tayo ang ating bus natin. Lumalakas tayo, no? Yan. Ganin, makatulong ka sa negosyo namin ito. Dito ka na lang. Hanggang kaya ng katawan mo ang trabaho, dito ka na lang. Huwag ka nang mag-apply sa ibang departamento. Yan. Suportahan ang gawa ng mga salita natin. Kung nagsabi natin na marunong tayo dyan, huwag kang magsinungaling. Mabuko ka rin. Kaya hindi ka yan marunong. Kung hindi mo marunong, hindi mo alam kung anong gawin. Hindi ba? Kaya kailangan suportahan natin ang mga salita natin. Kung nagsabi ka na alam mo ang trabaho yan, ay kailangan totoong marunong ka. Yan ang para ang pag-umpisa mo pa lang failure ka na, no? Hindi na nabuko ka na hindi mo na simertawan ang gawa ng mga salita natin. Kay sa salita tayo marunong tayo, pero hindi tayo marunong. Hindi paano natin masuportahan yan? Hindi, kundi yan ang ating failure. Yan palang hindi na tayo matanggap sa ina-applyan natin. Kahit sa salita lang tayo marunong, pag ipagawa na, hindi na tayo marunong. Hindi natin nasuportahan ang salita natin. Sa salita lang yan. Sa mouth lang yan, hindi sa ating katawan. Hindi yan sa kamay natin o sa mga kamay natin, gawin ko yan. Totoo yan, ipakita ko. Pero napalpak ka, kaya
Yan ang ating kailangan kung nag-a-apply tayo sa trabaho. Huwag natin huwag natin ipakita. Huwag nervyos. Akala nila hindi ako marunong. Marunong ako dyan. Yan. Pero kailangan prepare ka. Kaya para hindi ka mapaya. Pang interview pa lang, failure ka na, tanggap ka ba? Kasi kailangan pag-aralan mo. Mag-improve ka. Kaya yan ang gawin natin. Mag-improve ka. No? Sa una mong trabaho, marami ka marami ka na doong matutunan. I-improve mo kung ano pa ang madagdag mo na makatulong sa iyo. Blow up, no? I-blow up mo. Nang mo, no? Blow up. Isabi mo, go cover up. Cover up mo, no? I-cover up mo. Kung ano ang ginapagawa sa iyo, cover up mo, no? Anuhan mo, paano mong makaya ko ito, kaya ko, no? Yan, i-improve natin, no? Kung ano ang ipag-aralan natin, ang iba pa na kailangan natin sa trabahong yan, kung ano, para dagdag, no? May dagdag tayong kaalaman, no? Mag-improve tayo. Kaya yan ang ating kailangan, mag-improve tayo. Huwag tayong ganyan lang ang nalalaman natin. May bago tayong technique, mas happy ang employer natin, ang boss natin, no? Inside, natin, isingit natin tungkol sa improvement na yan, no? Kaya kailangan tayo, self-improvement tayo. Ang unang hakbang para ka-improve ay ang iba ng mga iba pang bagay, no? Yan, i-improve natin ang mga ibang bagay na balang hindi natin natutuhan, no? Yan, pag-aralan natin para may bago tayong taktika, maipakita sa ating boss. Napaka-bright ng empleyado kong ito. Kung ano ang inuutos ko na trabaho, marunong siya. Kaya yan yan ang sabi ko sa iyo, passport mo sa trabaho mo, no? Na hinihingi ang improvement na lumalabas, no? Yan ang improvement sa trabaho natin. Hindi lang yan lang, may iba ka pang at huwag kang sarili mo lang mag-isip na ang iba hindi mo matulungan. Kung daw medyo hindi marunong ka, i-apply, tulungan natin. Kaya ito ang ating buhay, no? Tulong-tulong tayo. Huwag natin sarilihin ang nalalaman natin. I-share natin yan sa mga taong nangailangan ng tulong natin. Huwag natin ipagdamot sa kanila. Hindi na nasisiyahan ang improvement sa quick fixes. Quick fixes. Yan ang quick fixes. Yan ang i-apply na natin agad kahit na tayo na confirmation na tayo. Kaya quick fix, hindi natin alam kung okay yan o makasama yan. Kaya apply agad yan. Yan, na-failure tayo. Kaya one quick. Kaya quick, huwag na i-apply yan. Araw-araw na commitment
ang improvement natin. Kay araw-araw na commitment natin yan, trabaho natin yan. Kailangan na everyday makita ang ating very nabalang hindi ka isipan sa hindi ka nag-isip ng trabaho ay nang trabaho pa ng iba, tinulungan mo. Kaya hindi mo lang alam na nakatingin sa'yo si boss mo. Kala mo, ako lang, walang may nakakita, pero may nakapanood sa'yo na nasiyahan din, kay hindi ka madamot, na-share mo ang nalalaman mo, no? Yan. Ano pa? Magpasyang ikaw ang karapat-dapat na i-improve. Kaya yan. May improve ka para matulungan mo ibang tao na i-improve din ang mga hindi nila alam sa trabaho ninyo. Pumili ng area na i-improve. Kung ano ang hindi mo sunado sa trabaho mo na kailangan i-improve. Diyan mo, ang nalagay dito, pumili ng area na i-improve. Yan, sa mga trabaho dyan daw napakahirap. Napakahirap at kung i-improve mo, pag-aralan mo, improve mo, no? Na ano pa ang gawin natin nang humanap ng opportunity para ma-improve matapos ang pagkatalo, no? Kung na-failure ka sa first, para lang yan, pag-aralan, i-improve natin. Para natin ang pagkatalo natin last day o last week. Kaya yan ang ating ayan ang ating gawin para tayo sa trabaho. Kay mga friend, sa ngayon, yan ang ating marami sa mga nag-apply na daw manhirapan makapasok. Yan ay sa training pa lang i-failure na sila. Kaya kung a-apply ka 1 month, 1 week, pag-aralan mo na ang trabaho sa ina-applyan mo para pag-interview sa'yo at pag-training sa'yo, marunong ka na dyan. Hindi na ka mahirapan. Smile ka lang ng smile, kayo. At ka lang ng ulo mo, tango dyan. Kaya na alam mo na ang trabaho niyan. Punta ka sa ginaplayan mo. Kung ano yung ginaplayan mo, pag-aralan mo. Yan. Pag-aralan mo, ano ba ang mga dyan? Ano ba ang gawain dyan, no? Yan. Katulad na department store, kung i-assign ka sa papaganda, kailangan maganda ka rin, no? Mag-make up. Ito, sa akin, ito, sample. Ito, maganda ba ang color ng lipstick ko? Gusto mo ba? Ito, sa'yo? Itong aking powder, maganda ba? Ba ang face ko? Hindi na nakita ang mga kwan dyan, mga aking mga ibang sa mga maitim na kwan dyan. Kaya yan ay gawin mo example ang sarili mo. Okay? Diyan ang mga customer, makumbinyo mo. Kaya
yan, mapabilib sa'yo, kay sa lahat sa'yo sa ganyang division. O, ikaw ang pinakamaraming customer. Diyan ka babawi. Kay marunong ka, wala ka lang kawala sa trabaho. Maging permanent ka na pagdating ng 1 month. 2 months. Temporary ka ngayon. Kaya ano pa namin, tingnan pa namin, marunong ka. Tingnan namin. Yan lang ang ating technique kung paano tayo mag-apply sa trabaho. Number 1 natin, kung anong gusto mong applyan, record. Interview ka yan sa mga naunang empleyado dyan. Anong mga gawain sa ganitong division? Kung sa mga department store, no? Yan, kung yan ka na saan sa mga baro o kung sa mga appliances o kung sa paganda, question lang doon sa mga nakatrabaho. Interview ka yan. At ilis mo at pag-aralan until ka mag-apply para hindi ka mapaya. Yan ang ating taktika dyan. Pag kay narunong ka na, ng kaunti na lang ang pag-aralan mo na sa hindi pa na sabi na-interview mo. Kaya pakadali pala ng ating gawin, no? Para makapasok tayo sa trabaho. Yan, pag-aralan natin at sa interview. Bakit ako maya sa kanya? Katulad din kami. Professional din ako. Kung professional siya, kaya ko yan. Huwag maya. Kaya hindi tayo makapasok sa trabaho kung mayain tayo. No? Kung dyan ka sa mga paganda, kailangan ng PR dyan. No? Kailangan ng PR at always beautiful. Kaya iyan ang taktika na maraming customer pupunta sa iyo. Ay, napakanda naman. Ano bang in-apply mo sa face mo? Napakaganda. Abi, ano mo sa akin? Ituro mo sa akin. Kaya bilhin ko yan. From face powder to lipstick and blush on at lahat. Napabilib ang department store owner o sa inyong manager dyan, kay napakarami mong customer. Yan, no? Ang gawin natin, kung ano ang nasan sa atin na pag-aralan natin kung paano natin makumbinyo ang customer. Mga friend, mga nag-apply sa trabaho, yan ang aking advice sa inyo. No? Tayo mag-apply sa trabaho, pag-aralan. Kailangan marunong ka na. Huwag maya. Bakit na mo ko maya? Makatulad ng kami. Kaya, pakinggan ang ina-question sa iyo. Baka ang question ang answer mo malayo sa correct. Malapit sa wrong. Kaya mga friend, yan ang atin sa isipan natin, ha? Kailangan kong trabaho ito. Kaya kailangan marunong ako para sa interview. Kaya maka-prepare na ako, no? Kaya mga friend, tinuruan ko na kayo kung ano ang gawin natin, mag-apply sa trabaho. Kung makapasok para makapermanent tayo, ipakita ang nalalaman.
Kung wala pa dyan sa tinatabaw, i-apply ang taktika na nalalaman mo para maging guardian, maging permanent ka sa trabaho. No? Kaya mga friend, kung marunong ka, madali ka ma-promote. Sa ano mo yan, sa abilidad. Pakita ang ability mo. Kaya napaka-easy pala mag-apply sa trabaho kung marunong ka lang at sa in-applyan mo trabaho at marunong ka lang sumagot sa interview. Mga friend, huwag mo takot. Kaya ko yan. Hindi tayo katrabaho kung mahiyain ka, matakutin ka. Bakit ako mahiya sa kanila makatulad lang kami mga sa trabaho mag-apply. Kaya mga friend, ang advice ko lang sa iyo, ganyan. Mo dyan, huwag matakot, huwag mahiya, kaya hindi ka makapasok hasta matanda ka na. Kaya, i-eliminate natin ang mga ganyan behavior, ang shy at ang takot, no? Ang hiya at takot. Gawin natin sa ngayon na walang hiya tayo. Hindi yan sa mga magawain. Hindi pwede yan sa mabuting gawain lang, no? Hindi walang hiya tayo. Para pakapal mukha para makapasok sa trabaho. Kaya mga friend, gusto kong makatulong sa inyong lahat na walang trabaho. Kaya kung ano pa ang nalalaman nyo na na hindi ko nasabi, i-apply dyan. Kaya hindi iba ang may premyo dyan, kundi kayo na gamit ng mga taktikang itinuro sa inyo. Kaya mga friend, thank you sa pakikinig at sana congratulations kung makapasok na kayo sa trabaho. Yan ang gusto ko. Kung maligaya kayo, maligaya din ako. Mga friend, thank you very much sa pagkikinig.